Habang tayo ay nagtitiis sa taas ng bilihin, ang gobyerno ng Japan ay gumagawa ng paraan para matulungan ang kanyang mamamayan. Ang tanong, pwede ba yan dito sa Pilipinas? Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Today, pag-usapan po natin yung mga anti-inflation moves ng bansang Japan na para matulungan at maibsan ang kanilang mga mamamayan. Ayon sa ulat po, ang Japan po ay nire-review ang anti-inflation plan. Hindi lang to drawing, hindi lang to paasa. Ang focus nila ay napakasimple. Bigyan ng subsidiya ang pagkain, ang gasolina, tulungan ang mga low-income household sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ay direktang suporta sa tao. Samantala, dito po naman sa atin, mataas na po ang bigas, gasolina, pamasahe at kuryente. Minsan may ayuda pero hindi po pang matagalan, di ba? Habang nag-aantay po tayo ng malalim na solusyon, ang sweldo po ay kinakatay na po. Ang sweldo po ay kinakain na po ng inflation. So, ano po yung mga leksyon na pwede nating matuto? Una, sa panahon ngayon, kailangan po talaga tayo maging wais pagdating sa ating gastusin. Humingang malalim bago tayong gumastos. Marami na pong tao na i-stress sa taas ng bilihin, sa bills, pagod na po, di ba? Pero minsan, ang problema, hindi na dahil hindi tayo masipag at matyaga. Pero kulang na talaga sa oportunidad at pagtaas ng presyo. Ang tanong ko, may suporta ba tayo nakukuha sa ating pamahalaan? Pangalawa, kung wala na tayong nakukuha pang suporta, kailangan gumawa na tayo ng sariling paraan. Meron tayong kasabihan, kung gusto, gagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kailangan maghanap na po tayo ng paraan kung paano tayo kumita ng dagdag. Gamitin natin ang ating talento, ang ating skills, para magkaroon ng tinatawag na second income. At syempre, paalala ng konti. Pag tayo kumita muli, konting bawas sa kape, konting bawas sa pagkain sa labas, konting bawas sa gala, mas malaking bawas sa stress pag tayo po ay hindi gumagastos ng higit pa sa ating kinikita. Kung ang bansang Hapon po ay gumagawa po ng paraan para mag-ingat sa kanilang ikangay kaperahan, lalo na dapat tayo. Hindi tayo pwedeng bahala na, kailangan malinaw ang ating plano, malinaw ang ating pagkilos sa gitna ng pagtaas ng presyo. Sana naliwanagan po kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.